Good day, everyone. Today, this is a very special day sa Jesus Project. So, we interview pastors para maintindihan naton kag makapture naton ang heart nila kag makita naton ang kung ano ang ara sa heart sa naton yung mga pastors. Today, so we have a special guest. We have Pastor Roger, pastor of New Life, Bacolod. We have few questions here nga makuha naton ang insight ni Pastor, and at the same time, we want to learn more about ang iya point of view sa mga bagay-bagay. So, let's start our interview with Pastor Roger. Pastor Roger, good morning. Good morning. Yara kami di mga few questions sa imo nga ipamangkot. Gusto namon makuha ang imo wisdom, ang imo nga deeper understanding kag ang ginahatag ni Lord sa imo kag ang mga revelation na through this. So, some of these questions are, let's say, medyo controversial siya. Before we start, taga-anta si Pastor Roger sa introduction, nga introducing yourself. Pila na siya ka-years sa ministry, kag a little bit background sa iya as sa iya pagiging pastor. Okay, so good day everyone. I'm Pastor Roger Claro. I am 50 years old and now pastoring a church in Bacolod for 10 years next month. And I've been in the ministry for 33 years. So Wow. I started full-time in the ministry when I was 19 years old. I graduated from to Bible School under the leadership of Pastor Paul Chase. I have one wife, of course, beautiful wife, and 4 children. So, subong ari na di currently pastoring here in Bacolod City and still serving the Lord with joy and excitement. Siya. Grabe, no? Mga pastor vlog interview ko, they are young. They started young, iba 16, 17. Okay. Doon na intrigue ko. Before ko mag-ask ang first question, Pastor, why is it or when did you realize nga mapastor ko? Kay sa imo nga age, you're so young para mag-decide nga mag-pastor. Ano ang nag-trigger or paano ka gitawag ni Lord? Wow. That was a good question because before I decided to follow Christ, nagtrabaho ko sa una sa Black Artist in Asia dito sa Bacolod. No, under the ownership of Sir Roldan and Mil Lopez. No, so ang akon mga upod mga black artist in Asia. Amo na sila, kami na ang nag-design sa mga maskara, kung magmaskara bala Okay. sa backstage. Kami ang naga-print ng t-shirt. No, ang amon office ara sa tubang sa Colegio San Agustin. Tabuk lang, no, black artist. BAA na siya. So ako ang license officer. Ako ang naga-deposito sa kwarta. Tapos ako naman ang naga-withdraw sa kwarta kung kinahanglan namon. And one day, no, ginsugo ko sang amon sekretary nga magdeposito sa kwarta. So I had in my pocket mga almost 60,000 para i-deposito sa PCBS. Hindi subong PCBS. Kuan na sa subong tabok sang dira sa may Planet Shaker sang una, dira sa may Ramos. Subong kalan-anan na subong. PCBS, Pastor, mo na sang mga Gabliga Bible? Hindi PCBS, basta may Planet Planet shop siya. Okay. Nga mahal ganina ang mga kuan. So sang una arat ang PCBP gali nga PCBP. bangko. Okay. PCBP nga bangko, Okay. tama, no? Subong wala na. Wala na. Subong kalan-anan na subong nami nga kalan-an. Dira sa may Ramos. Oo, kakaon kami na pirmi subong eh. Hindi subong kundi kung kaysa kalabanan kakaon kami da. And then, pagbalik na nakon sa halin sa bangko, nakitaan ko ang mga tao sa kilid nga nagalakad sila. Pero at least it was really, for me, it was an open vision nga there was something in my heart nga daw ginakumos ang akong tagipusoon. Nga ang pamangkot sa akong tagipusoon, ano yung ginahimo mo haw? Kaya naman nga wala kaya nag-share sa ila, nga nagalabay-labay ka man di. So dito nag-start ka, nag-untat ko anay. Actually, ini ko malipatan ng akon sa una nga bayo, nakamaong ko, nakatakin, tapos naka-blue t-shirt ko, tapos naka-packet ko di sang blue man. Naurungan gid ko. Dra ko naurungan sa may hospital sang Riverside Hospital.
Kaya ako na urungan. Kag dual piyada nga nagtulo ang luha ko. Oo. During that time, I was 19 years old, pero nag-serve na ako kay Lord. Nagsiling, nagamba sa akon sa Tripuson, ano yung ginahimo mo? Kaya naman yan nagatrabaho ka, pero wala kaya nag-share sang akon pulong sa street, sa mga diri nga nagalabay. So amo to dito nag-decide ko, Lord, starting tomorrow, ma-share na ko sa street. Oo. I-share ko na si Jesus Christ sa mga tao. Oo. So dito nag-start nga bali na-attract ko sa mga tao nga hindi ko gusto nga kada daw wala akong ma-share sa gospel. And that would be the starting point why I decided to serve the Lord in the full-time ministry. Christian ka na to, Pastor, that time? Christian ako, pero I was working, I was attending sa Baptist na church. Wow. Diri sa Bacolod. Oo, during that time. Grabe, no? Tagaan ka ni Lord ng burden sa iyong mga heart during that time. Nga, grabe, no? Makita mo ang mga tao sa ila kahimtangan. Actually, pag mga amo na, it's very rare ka makakita sa tao nga mag-mind sa mga tao nga linabay mo. Usually, the normal, agyan-agyan na sila. Oo. Pero grabe, no? Sa mga pastor, mga common, gini katama, ang mga amo ng story, nga gintandog sila din sa Ginoo, nga do ang heart ni Lord ginpasa sa ila, kag sila nakakita sa tao, daw mo na bala. Wow. Thank you, good pastor. Okay, let's start for the serious question. Kingdom over denomination. It says here in Matthew chapter 6, verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Kita pastor gintawag ta tanan actually ni Jesus, di ba? Para sa kingdom niya. Pero sometimes the reality is ang body nagaka-divide. It's because of denominational belief system nga ginapatihan naton. As pastor, what do you think ang aton nga pwede nga maobra sini nga hindi tayo mag-focus sa aton denominational belief but sa kingdom tayo? Kay isa ni siya nga naghatag sa aton sang challenge nga mag-unite sa kingdom. Yes, namin isang pamangkot, no, because I've been to denomination before. Wow. Before nagpastor sa New Life. So New Life Bacolod is not a denominational church. It is a non-denominational church. In other words, nga kami sa New Life Bacolod, baliwala kami nag-separate sang amon yang kaugalingon. Do nga may ara kami nga global nga church or network, duwa na mo dagko nga mga New Life ang amon nga sister nga under sa amon liwat nga gin-entrust nga ara sa Mindanao subong. So aside from that, may ara liwat kami ang New Life Bacolod has been connected to different churches kag mga ministerial association. Kaya ang akon sa una paglantaw, because I've been in a denomination before, nga may ara gid barrier. Yeah. May ara ginatawag nga separation of doctrines, separation of views, kag especially mindsets ng isa ka pastor, no? May ara mga pastor yang gusto nila nga mga budlay gid sila sa Ginoo. Amo na honor na nila nga mga budlay nga hindi sila gusto yung maka-experience sa prosperity, sang blessings. Kay para sa ilaya, it is my honor to suffer for the sake of Christ. So ginatudlo man na sa isa ka denomination. May ara naman yang nga denomination nga nagatudlo nga because of your faithfulness, God will bless you. Oo. Because of your diligence, because of your should I say passion for souls especially, kag disciple mo sila, batiti mo sila subong sang parent. So eventually you are going to reap. Oo. If you invested time and money and energy and treasure, time and money and gifts sa mga tao. So pero ang sa akon niya sa view sa akon bilang pastor, hindi ko gusto yung ma-separate ko sa mga denominations. That's why ang New Life Bacolod, we've been connected for 10 years now. Almost 10 years, I've been connected to different denominations and pastors. So wala ako mismo yan nagapadala ko sang representative sa isa ka sa isa ka ministerial association
para mabaluan ko kung ano ang mga agenda kag pangamuyuan sa isa ka lugar. And aside from that, nag-join man ko sa mga few pastors na may ara man niya nga tagipusoon para nga mapalapnag pagid ang pulong sa Ginoo, no, in a bigger picture naman na siya. Oh. So Okay. para sa akon nga kanami gid, no, kanami kon ang mga churches wala sila nag-aangkon lang sang ila, kundi may ara mutual sharing Wow. of giftings, respect and honoring na kung ano yung imo nga gift. Kung imo gift ya is more on evangelistic, so buligan ka sa isa man ka church. Kung imo naman ya is about more on leadership, ang leadership naman ya nga more kaya sa mga equipping, Bible schools. So may mga pastors naman mapadala naman sila estudyante sa imo naman. Wow. So that is equal sharing na sa kingdom ni Lord ya, there is no distinction between other churches because we are carrying the name of Jesus Christ as our King and our Lord. Thank you, good pastor. I think that a good verse for that is 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Kabalo ka man ni pastor nga verse nga hambal ni Paul, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters it, but only God who makes things grow. Kumbaga pa, it doesn't matter kung si Apollos ang nagtanom, kung sino man ang nagplant, kay at the end of the day, si Lord gihapon ang patubo sina. Na-mention ka to kagina about denominations, which is our first question. I don't know if you agree or disagree. In reality, sa body, especially mentioning about denomination nga may kanya-kanya nga belief system, there is this spirit of ownership mentality, Yes. which is ginapriso niya ni ang mga members sometimes sa kung diin lang sila. This spirit will not allow members or our followers nga mag-join or magmingle sa iban. What's your take about this, pastor? Anong point of view mo di kag ano ang mayo nato nga mo brother nga ma-break ni siya? Wow. That is a very good question nga mismo tumpak gid siya sa akon man nga no nga akon man sa ulihin nga itudlo man sa mga diri man sa aton sa mga pastors para maka-help man sa ila. Because you know what, first of all, as pastors, we need to understand that we are not the owner of sheep. Amen. We are just but stewards. Oh, we are under shepherd of the flock of Jesus Christ. So meaning I did not own the flock. I am just entrusted from above a responsibility to equip them and to train them to become what God wants them to be, based according to the purpose and the plans of God for their lives. So if I am going to control, kung may mga pastors na gina-control nila ang ilang mga members nga hindi mag-fellowship sa iban, for example, no, pakinahadlok sila, that is what we call insecurity. Amo ni ang akon nga nakitaan nga prinsipyo nga which is biblical. Nga once kung tambok na ang imo mga karnero maging interest sa imo sang Ginoo, but sila nga matubo gid sila, mag-grow sila sa ila mismo kaugalingon nga purpose dira sa Ginoo. Kag once nakabalo sila nga ikaw nami ka magtatap bilang pastor, bisin gyapon sa mga kabataan. Kung ang imong mga kabataan gipatubo mo sila nga ara ka, naga-support ka, hindi ka perfect nga daddy, pero naga-support ka. Ara ang imo presence, wala kaya nagagawa. So, I believe nga ang imong mga kabataan, makahambal sila nga hindi ko yan maglaya sa balay. Why should I go away? Because my father is a responsible father. So, kung makita sa mga anak sang Ginoo nga ang imo ginahimo bilang pastor, insakto, kag nakita nila nga ara ka pirmi, kung ara may mga problema sila, so hindi na sila magbaya sa imo. Tungod kabalon sila sang ang ilan na himo niya nga, this is my pastor. Amo ni ang gitawag sang Ginoo sa akon, kag gina-honor ko siya bilang akong spiritual father. So eventually kung mag-grow na ang imo nga flock, naging interest sang Ginoo, pwede mo naman sila hambalon, okay, it's time for you now. Kumbaga sa aton sa Ilonggo pa,
Di ba ang bata ano siya, ginapadidi. Tapos uli ginaano siya, gina-wind siya. Ginalutas. Lutas na. Okay, this year, it's now your time to mingle with other believers for different churches. Like mga inter-church fellowship. So mahambal ang imo membro kay man Pastor How para makilala mo man kung sino pa ang imo mga utod sa imo. Wow. So amo na ang ginhimo ko man sa church. Especially now, 10 years na ang church. Wow. Actually, last January, I told them already, now this is time for you to mingle with other Christians. Because I want you also to hear their different testimonies of about what the Lord has done in their lives. So amo ko na iya nga ang ako niya mas malipayon ko nga ang mga anak sang Ginoo nga ginintra sa akon maka-fellowship man sila sa iban nga mga brothers and sisters. Provided nga sila yan nakabalo na sila sang ila mismo responsibility nga my part is to encourage. My part is to pray, my part is to believe kung ano man nga dream nga ara ako mabatian sa akon utod sa Ginoo. That's why ga-join kami sa sa mga ministerial, sa mga churches ng mga gatherings. Mga evangelistic. Like for example, like Butang Tala, it's something like Jesus Reigns. So ga-participate din ang body sa ang church. Kaya gusto ko nga makamingle sila sa igkas si Kristohanon. Yeah. I remember the verse, Pastor, nga connected sa ginambal mo about yung i-train mo bala maayo ang imong mga kabataan. Amo na bala hambal sa verse nga train up a child the way they should go, and amo na bala when he's old they will not depart from it. Yes. It's really an investment sa heart sa mga kabataan. You mentioned about sheep sa Solution Church. There are two types of animals sa Solution Church, Pastor. There's a sheep, there's the goat. Gin-mention gid sila sa Bible. Mga kami sa imo sang insights when it comes sa amo sini. How will you identify your sheep and how will you identify the goats? Actually, kung imo na lang taon sa Bible, no, agin mentioned that ni Jesus, it talks about a person who is willing to learn from the shepherd, and a person also, or a sheep, who did not listen to the shepherd. For me, no, I don't have any reason to inculcate or to impose animosity or hatred to a person nga ikot nato no nga ma-identify din nato nga goat siya. Goats. Oo. Because it's not in my jurisdiction to identify him or her as one of the goats. But in my heart, according to the Bible, may mga characteristics na nakitaan ko sa iya, for example. But I will not address that person as ikaw amo kani. Okay. So, kung mabaluan ko, for example, kung mabaluan ko nga may ara siya characteristic bilang goat. Biblical nga goat, una-una ginapangamuyoan ko na sa Ginoo. Because ang akon aim bilang shepherd, under shepherd, is to make that person change kita. Hindi amo na gani nga for many years na akon nga pag-alagad sa Ginoo. Damo mga bisos ka isa nga gina-abuse ka mo o gina-take advantage ka. Yes, Kaya simply, if you're a pastor, you are always compassionate to people. Yes. You are not judgmental. Amo gina ang normal nga kumbaga passion sang pastor kag heart sang pastor. But kung actually yes na heart na hurt kita. Sino lang tao hindi ma-hurt kita as human as we are. We are prone to get hurt. Pero hindi naman ang punto eh. Ang punto sang shepherd is, number one, butang talang no, the function of a shepherd is to feed, to guide, and to protect. So kung makitaan ko nga may ara, tao nga nagsulod sa church, nga ma-identify siyang amuna, una-una gid, pangamuyan ko siya, and then I will establish relationship, kag dalon siya sa training. Itudlo sa iya base, wala ko ya kabaloya nga iniya halin sa ilang denomination or sa iya nga balay, wala siya natudluan siya, wala kasi lack of wisdom siya. Bali ignorant siya nga klase nga tao. So base may ara nga mga tao yang nga himuon nga di been longing for spiritual father. So kung wala pa sila, amo nang ilang napakita to get attention. So amo nang akon nga projection per me. So pagkatapos na halimbawa makita ko may improvement ang iya life kag madula ina nga characteristic na that will be the time na discipleon ko siya.
Wow. Kag ipakita ko sa iya nga actually ang Ginoo wala plano sa imo nga maging amo na imo characteristic. Kundi ang plano sa imo nga magiging successful ka nga iya nga ship. So amo ani pa sang una, never gid ko nga mag-judge sa isa ka tawo. Kay isang una mo man kuna mo. Wow. Oh, isa man ko sang una sina nga isa hindi magpati sa pastor. Black sheep abe do. Yes. Hindi magpati sa pastor because para sa akong sa una TV na-inculcate ng imo mind sa iban nga mga amigo mo. Tapos ang isa ang imo nga lugar, environment, especially I was living in a slum area. So mabatian mo kung ano ang pastor mabatian mo based upon sa mga inambal. So may preconceived ideas ka na. Pero hindi gali kung ikaw no pastor na, ang imo gidya niya bilang pastor is to change a person based upon the word of God and based upon the love and compassion na ipakita siya. Wow. But of course, there is training, there is discipline, there is empowerment and encouragement. Amo na ginahimo sa isang pastor. Kaya ang pastor yan, hindi gina mag-give up, hindi mapatay ang tao, hindi gina mag-give up. Wow. Para sa ako, I will not give up not until a person will die. Because I believe that in every second, every minute, every day, every week, every month, every year, there will be transformation. Oh. Ang tao may tsansa pa ang tao mo. Oh, amo man sa akon kung wala ko itagaan tsansa sang akon pastor, hindi man ko maging amo ni subong. Wow. So ang akon pastor nag-ano siya, kumbaga nagpahanunot sila kung sa aton pasinsuso ang akon pastor nga hindi si Roger niya hindi niya amo ni nga klase nga tao. Time will come that because of my patience and because of my constant encouragement kag word nga ipakita ko sa iya, kabalugid ko nga si Roger maka-explain sa sang purpose nga ginhatag sa isang Ginoo. That's what I believe. Wow. Bilang pastor. We just need someone nga magkapot gali sa aton, nga hindi mag-give up sa aton until such time na mag-transform ta sa gusto sang Ginoo nga maging kita. Yes. Because honestly, pastor cannot transform a heart. But we are here to love. Yeah. We are here to understand. And most importantly, it's not our part to change a person, but it's our part to love and even to train a person. Maging channel kita abe sang pagpalangga, compassion, understanding sang Ginoo nga makita sa tao nga grabe may Ginoo gini siya. Amen. Amo na. Wow. Grabe. Pastor, naka-mention ka kagina about evangelism, magwa tagamay sa sulod sang church. It says here sa John chapter 17, verse 11 to 21. This is Jesus saying, "Now I am departing from the world. They are staying in this world. But I am coming to you, Holy Father. You have given me your name. Now protect them by the power of your name so that they will be united just as we are. I pray that they will be one. Just you and I are one. Father, I am in you, and maybe in us so that the world will believe you sent me." Kumbaga pa si Jesus, nag-pray na siya before siya maglakat nga, Father, gusto ko nga mag-unite ni sila, antes ko sila bayaan nga para makita sa kalibutan nga ara ko sa ila kag ikaw ara man sa akon. Let's talk about evangelism, Pastor. There's a lot of evangelistic program nga nagakatabo. Diri lang sa aton nga city, sa Bacolod. Damo for Jesus, may for Jesus Day, for Jesus man day. Diri lain pagid ni for Jesus, pero for Jesus man. Tatlo ni sila ka event. Nga for Jesus, pero lain-lain siya nga I don't know kung ngaan may lain-lain nga mo na no. Pero ano sa pamatiyag mo, Pastor, ang pwede naton maubra sa body nga para ang ini nga for Jesus may isa na lang siya. Okay. Kaya para makita sang kalibutan nga kita tanan for Jesus ta. So kinahanglan naton nga mag-unite kaya para makita sang kalibutan nga united kita nga kay Jesus kid man kita. You mean ministerial or event? Sa event, Pastor. Event. Actually, first of all, before I answer that question, I would like also to inform to those who are hearing right now and to those who will be listening later or watching later, that the supreme task of the church, is the evangelization to the world.
So no doubt about it, because even Jesus Christ told in Matthew 28, verse 19 to 20, okay, go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. So even Jesus Christ, before he went to heaven, he taught his disciple to reach out people and disciple them. So for me, I agree in the sense that in a ministerial association, there will be one event about evangelism that can be supported by all the churches. But also there is also what we call a micro evangelistic lifestyle of every believer. So dapat hindi madula ang personal nimo nga evangelistic lifestyle, hindi lang nga evangelistic event, because I believe that all the believers are evangelists. Amen. I don't believe na kung ikaw believer ka, hindi ka kabalo mag-share, because ang testimony mo pa lang yan, ang tao yan, mapati na sila mo. So for me, tanan nga mga believers, actually dapat kita mag-evangelize gid kay amo na ang atong testimony, pero dapat naton suportahan nga kung may ara kita daglag ko ang mga event for the sake of the body of Christ na mahimaya si Jesus. Suportahan din natin ang events ng evangelism or evangelistic, for example, event na wala iya sa denomination na nangalan. Bahala ka lang daya kung kung diin ka nga part, kung Villamonte ka, kung barangay Pahanukoy ka, kung dra ang imo church, butang tanan kung pinakadamo to, buligay, kung diin ka nga location, para makita sa mga tao nga we are united here in Bacolod City. Para sa akon, matabo gina siya. Wow. Tungod kay, I believe na first of all, it will happen because every day, pastors are praying for that. Wow. Amo nang ako niya pagpati. Kaya ako, bisan sa church, hambal ko ya, I've been declaring this for 10 years already, almost 10 years, that I proclaim, as a church, I proclaim the dominion and lordship of Jesus Christ over Bacolod City. Amen. And the entire island of Negros. So, ang akon heart, evangelistic gija. Oo. Kaya before ko nagpastor more than half Sa dalan ka. more than half of my life sa dalan mo. Wow. Imagine, isa lang gid ang lugar nga akon wala pa nawalihan. Actually, I'm believing for that in the futures. Eroplano pa. Wow. Eroplano na lang ang akon, Okay. wala yan nawalihan. Sa akon yang life. Wala ko nag-grow sa church tungod kay gintuduan ko sang how to evangelize. Kundi mismo pagbaton ko sa Ginoo amo na ng akon lifestyle. Aran ako sa mga boarding houses. Naga-disciple na kuya. Kung anong na-learn ko sa akon pastor, ginatudlo ko na sa mga akon mga abyan sa high school kag college. And that's why subong sila mga pastors na kag mga leaders na sila sa mga different churches and denominations. So amo na akon experience. Wow. I'm looking forward for that airplane someday to preach, because I love people. Grabe, no? For me, as a pastor, if pastors don't understand people, they don't understand kingdom. Ang aton kabuhi nakakonek kita sa tao. Yeah. Kaya that's why kita gani ang representative ni Christ. Kaya wala naman si Christ, ato naman siya sa langit, nag-ara sa aton heart. So kita ang nag-continue sang iya ginsuguran diri sa kalibutan. Wow. Naka-mention ka, Pastor Regina, about every one of us, we should evangelize. May story nga, ang isa niya ka-member, gintuduan niya, ang iya nga member, manugunting. And then, gintuduan niya, evangelize ka kung sa diyan kagapang gunting. Kay, imagine, manugunting ka, tapos equip ka to evangelize, no? The moment magpungko ang iyong mga client sa bangko, hindi na sa magaling, basta hindi mo matapos mo. You take that opportunity to talk to them while gagunting ka. It's just a random conversation about Jesus, testimony mo, paano ka nakabaton. Just tell them. Doon na dumduman ko yung mga pastor ang gusto ko mag-preach aeroplano. If you have a member siguro, nga sa aeroplano, you can. Yes. Di ba? Grabe, no? May question ko nga next, pero ma-jump ko sa isa, kay connected ni sa imo ginambal nga we should be evangelizing in our own little ways kay Yes. amo na bala ang sa ako naman yung pastor nga concept amo na gintagaan ka sang someone sang good food that you don't deserve, which is
Ano yung pastor paborito nga food? For me, laswa. Laswa. Akon be gabi. Oo. Kung magabi, bis ka sa bangaya ka kaldero, ubuson ko na. Kay amo na akong paborito mo. If someone will give you that food, ubuson mo na. Kag ma-enjoy ka. Pero you will have this mindset nga kanamit bulas ang gabi. I-share ko ni sabi sa friend ko. Pero nga kautod ta dara nga part. Mosulod ta di sa ato next nga question. How can we encourage our members or our followers sa church that they need to go out? Kaysa subong bilang nga chimpon, takadutay na lang gid sa gusto magwa. Wow. Gusto ya sa mga tao sa sulod lang sa church. Hindi man na malain, pero for me, no, kadamo sa mga tao sa gwa nga nagapanginanglan sang maayong balita. Nga natrap na sila sa ila kabuhi, sa ila obra. Natrap na sila sa kapigaduhon. Natrap na sila sa kung diin man sila. Wala na sila blaga paminsan nga may Ginoo pagali. Masimba pa ko. Why nagit ang ilaya mag-survive. You need people nga may heart nga magwa. Paano tani sila pastor ma-push or ma-encourage? Wow. Actually, ang una gid no, for me, it takes a revelation to understand your mission as a believer. Because without the revelation, it might become a manipulation from other people. And we don't want manipulation. Yeah. Because God did not manipulate people. Yeah. God did not treat people. Based on my experience. Because I don't want to use other people as an experience. But based on my experience, since the day I got born again, that because I've got the revelation from God, that the heartbeat of God is people. Nothing more, nothing less, and nothing else. So if Jesus Christ loves people, so my life should be connected to those people, whom He paid on the cross, whom He gave up His life for them. So that would be the time that even my pastor trained us and encouraged us in church to reach out people. Pero ako para sa akong sold out na kuya. Wow. Before pa. Wow. No need na yang ang makabati ako sa hambal sa akong pastor. Kininsindihan ko ang heart sa akong kingya mo. So dira nagasugod sa imo experience, sa imo encounter kay Jesus. Because if there is no encounter with Jesus, you don't understand the heart of Jesus for people. Amo na akong guys sa struggle sa isa ka Kristiyano nga, pastor, hindi daw nabudlayan ko yung mag-evangelize. Nahuya ko ya. Actually, wala ina siyang hambal, okay man na siya. Sino bala sa aton bala ang hindi man mahuya how, di ba? Hindi we are not used to it, di ba? We're not used to it. But because your life is now transformed and changed with the power of the Holy Spirit, nag-change na ang imo heart. Nga ang naging selfish before nga heart, subong naging selfless na. Wow. Oo. Ang heart naton sang una nga wicked, subong nagiging righteous na, nagiging pure na ang aton heart. That's why naka-insindi kita sa heart ni Jesus. So para sa akon, ang tao nga nag-reach out per me sa kadadlaw, may encounter na kay Jesus, may revelation na kay Jesus. But it is good also to remind them, okay, nga amo niya ang aton nga goal, kag ang aton nga ang aton kumbaga, should I say no, ang aton perspective na nabuhi ta subong with the grace of God, kagintagaan kita niya sang kinamatarong nga magiging kasanag kag magiging asin sa mga tao nga wala pa nakakilala kay Jesus. Because we tasted how good God is. Amen. Pero man kagina sang imo bilang ako, ang pagkaon nga namit or laswa man na or gabi man na imo ginakaon, kung isa na karon niya ka sartin or ka kaldero, hindi mo na pwede maubos. Do nga pwede mo ubuson, pero pwede mo na i-share ka namit sa mo. Yeah. So amo man na sa aton nga what you have in you, what I have in mind, which is my Lord Jesus Christ, I will share it to anyone. Because there's only one cure. There's only one cure that we are now carrying. It's not money. It's not property. It's not position nor power. It's Jesus. Jesus Christ can cure the world. Wow. Jesus Christ can heal hearts. Broken man na, malisit apart man na, evil heart man na, once nga makakita sila kay Jesus, kag maintindihan nila ang gugma ni Jesus, mabag-ogin ang mga tao.
Wow. That's why I will use an example in our church that I gave my testimony to them. This is my testimony. Since the day I got born again, up until now, I never stopped sharing good news to people. It could be SOCMED, social media. It could be when I go to grocery store, I tell the people or a person, Jesus Christ loves you. God is good. Okay? Yeah. Invite them to church if you have the time. So, there are lots of opportunities to do based upon the revelation that you got from God. Yeah. Amo nang gani, if there is no encounter, if there's no intimacy, then wala man tas ang understanding nga mag-reach out sa mga tao. Kaya nakabase ang aton passion sa aton nga relationship kag sa aton nga encounter kay Jesus. Wow. Pwede kong madugang Sure, Paul. sure. Okay? In addition, the same thing with, for example, if we are going to use our someone whom we love. Mhm. Di ba? Kung nahigahigugma kasi sa kababae, especially imo wife, simpre ang imo bukang bibig kundi nga makadto. Imo lang ginasawa. Kay in love ka mo. So the same thing yapon sa aton, kung in love ka kay Jesus, ang imo bukang bibig kadadlaw, Jesus. Wow. Namin to. Naka-mention ka kagina, Pastor, about evangelism. Ang isa naman is pastoral. I believe you are referring to the fivefold ministry, no? Which is, fivefold ministry is isa ni siya nga gamiton sa Ginoo nga maging factor sang unity sang church. Yes. Are you still seeing pastors operating with their office, or wala na niya siya masyado gina-identify subong? Wow, that's a wonderful question. I do believe that there are churches who have been operating right now with their one or two specific gifts in the fivefold, should I say, or offices. For example, there is a pastor that will operate in the gift of teaching and also in the gift of pastoring. So, but there are also pastors who are gifted in one area like evangelism. That's why they have more pastors in the church. But for me, God designed fivefold ministry in His church. The reason why God, according to Ephesians chapter 4, verse 11 to 15, He decided, and Jesus Christ appoint fivefold gifts in the body of Christ to equip the saints for the work of the ministry. So kung may ara mga simbahan na wala pa sila sa revelation kung paano mag-groom sang fivefold gifts, sa ulihin mabulayan sila. Kay hindi kinahanglan ang isa kag duha ka lang ka gifts ang mag-manifest sa ka-church. Wow. Kaya ang disenyo sang Ginoo sang iyang simbahan, fivefold gifts gid. This is what I believe based upon my study in the Bible, that time will come that Jesus Christ will rapture His church. Okay? In a fivefold gifts na church. Wow. Meaning apostolic na church. Magsigaling apostolic na church is a church is operating in the gift of fivefold ministry. Tanan-tanan ng mga gifts ga manifest. Administration, generosity, prophetic, teaching, apostle, pastor, and prophet. So kung ang simbahan, ari pagid ang isa pag bagay, the church will continue to grow and expand and increase if the pastor will embrace this apostolic gift. Kung hindi siya mag-embrace, ma-leave behind siya. Hindi siya mapatay, hindi siya ma-die, hindi siya ma-dissolve, but actually ma-leave behind. Oo. That's why kinahanglan sang isa ka pastor magpangamuyo, nga kung lang iya gift, teaching lang, mangamuyo siya, Lord, send us, Lord, prophet, evangelist, pastors, teachers, and apostles, Lord, to help me in this ministry. Amen. Kung imagine lang, it takes a team to succeed in this life, in the kingdom of God. Si Christ, ang iya mga disciples, mga different giftings too. Yeah. Imagine they turn the world upside down because of gifts. And for me, aran ada sa 12 disciples ang fivefold gifts kung iimo na lang taon sa ila.
So si Jesus, siya mismo nag-establish sina, kaya sa ulihi ang iyang simbahan, mag-operate liwat sa sina nga gifts. Para nga ang tanan nga mga tao, hindi sila maburingan sa kabuhi. Because no man is an island. Pastor cannot make the church grow. But the team and all the people, all of us together, we can make a difference. Wow. Para mo nagyapon, Sir Paul, wala? Kung kalamingking lang akong karong gamiton sa pagtrabaho, budlay siya. Pero kung ang akon hands, ang ining aton kamot, atong gamiton, hapos lang. Tungod kay nagabuligay, so, amo mana sa body of Christ. O, kagamo mana sa simbahan. Na dapat, ang aton nga mindset bilang pastor, hindi kita dapat ma-intimidate kung may ara mga gifted ng mga tao nga mag-join sa aton. Yeah. Okay? Sa bylaw, we must be grateful. Yeah. Kagin padala na sa Ginoo sa aton para kita mag-train sa ila. Kaya. There are some bala, nagkaka-insecure sila because may masulod, gifted sa prophetic, tapos sa ila church wala ga-operate, tapos nagka-cause siya sa nagiging competition siya actually. And there are some nga amo na nagkaka-insecure sila. But to your point, Pastor, nga we need to be grateful amo na siguro we learn from them sa ilang kung di nilang gifting, di ba? Follow-up question sa dira, Pastor. Actually, wala nasa sa ako ng question, pero though this is a good conversation sa diin mo, Pastor, nagkakakita ang imo nga gifting sa dira, sa fivefold dira, diin ang imo nga daw strong gid kita sa imo. Ako may nakasense ko sa imo, pero sa imo Okay. Actually, before ko nag-pastor, bali, I was operating in an evangelist ministry. Bali, ang akong strength dyan is evangelism dyan. Tapos, pag enroll ko sa Bible school, I got major subject and minor subject. So, ang akong na major subject is evangelist, and then ang akong minor subject is pastoral. Because kabalogid ko nga ang evangelist eventually will become a pastor. So amo nang ako nakitaan. So ang akon nga gift amo na siya sa pastoring sa evangelist. That's why kung may ara ka evangelistic nga heart kag may pastoral ka, maka-equip ka sa mga tao. Nga matuduan mo sila kung paano liwat mag-evangelize. Nabtanta ka, Pastor, ara na ka sa pastoral siguro nga gifting mayo nag-operate kaya na-feel ko gid ang pag-care mo sa flock, the way you operate bala sa church, kaka-feel ko gid ang gifting sa pastoral nga side. Siyang pag-meet ko sa imo, singo grabe. When I met Pastor Roger, singo the moment magsulod ko sa church, kaka-feel ko gid ang pagiging pastor, ang pag-take care sa flock. There are some churches nga they are more on evangelistic. Hindi mo ma-feel ang pag-take care. Where it doesn't mean nga hindi Canada or amo na bala to your point, Pastor, we need to complement each other. Yes. Maybe that pastor can learn from you. Yes. Paano mag-take care sa flock. Hindi mo ta pwede nga evangelistic ko, amo lang niya, drill lang iko. Di amo lang to your point, kinanglan ma-practice mo gid ni ang limangan ni. Wow. Pero Pastor, sa dira bala sa gifting, ang prophetic ni area controversial na siya. Yes. Kaya do kadamo subong sang nag-operate dira kag nag-abot sa point na they predict the time and date kung saan si Jesus maabot. Kag naluoy lang ko sini sa mga nag-amo na. Kay kung hindi magabot si Jesus sa gina-prophesy nila, gakaguba ang reputation nila. Kag nagkakadula ang trust ng tao. Gaya kami pastor, mangayo kami sa imo sang like sa prophetic nga side. Ano ang mahambal mo sa diri nga gifting? Wow. So actually, ang magsalita ng prophetic, it is also one of the gifts of the fivefold ministry. Prophetic, prophet mo, prophetic. Hindi na siya pwede nga mas dako siya sa magsaling gani nga fivefold gifts. It's not necessarily nga may arada taas. Equal na sila mo. Yeah. Oo, equal pero different offices. Magsalingon different strengths na nila. Oo. Ang ilang mga kusog lain-lain. Pero equal gana sila ya. Each other. The same anointing ya po na. Oo. Sa area nila. Ang akunda, ang tuod na hambal mo nga if we are not careful about using that word prophetic in the church,
two things will happen. Either magiging weird ang church, kag maging sensational ang church. Magsinga na sensational, but sa lingon, wala na siya sang word of God na ginatudlo sa church, pero ginatudlo na lang ang manifestation. Dapat kung prophetic ang isa ka church, kag ang pastor, dapat ang iya mismo nga theology 50-50. 50 sa word, kag 50 sa spirit. Halimbawa, halimbawa for example lang, I just make a little background of scenario. During sang praise and worship, sang service, nag-move ang Holy Spirit. Wala nag-move sa isa ka tao. Nagkadlaw siya. Nag-laugh in the spirit. Kag ang mga congregation, sila na-shock sila ka first time na nakita nila nga naghalak-hak siya. Pero ina nga tao nga nagkadlaw, seldom mo lang sa makita nga nagkadlaw. Wow. But actually, it is a manifestation of the Spirit. So kung pastor ka, nga ting pastor multifaceted ka mo. Kabalo ka sa mga different gift. Ay, ni prophetic ni. Anong himuon mo? Para nga ang congregation, hindi sila mag-wonder. Wow. Oh. So ang himuon mo, samtang naga-manifest i-grab mo ang microphone. Paan mong scripture, ihambal mo sa congregation na actually may mga different manifestations ang move sa Holy Spirit. May sa word, may sa praise and worship, may sa laughing in the spirit, may crying, may groaning, may open vision, may trance. So damo-damo asang manifestations ng Holy Spirit depende sa iya nga will sa isa ka tao. Kaya ang purpose din nga inang tao nga naka-encounter sa sinang manifestation sa prophetic, may connection na sa plano sang Ginoo sa iya. Oh. So amo na nga kung ang pastor knowledgeable siya sa fivefold gifts, hindi siya mamaguhan. Wow. Kag hindi maging threat sa iya, sa bahay lumalipay siya nga may aral na gali mga tao nga mag-operate na amat-amat na nga-operate sila sa manifestation. Dili sa amon sa church, kung may ara nga word of wisdom, naghahambal sa akon ang tao, ang leader ko. Pastor, amo ni impression sa akon. During sa press worship na, and then, kung ako nga pastor, ma-confirm sa akon na amo na amo silingon, nagaan ko sa isang time nga maghambal. Wow. Why? Because that is the time to acknowledge a prophetic gift. Oo. Word of knowledge, word of wisdom, and then gift of faith. Hindi lang ako nga pastor nga, ako lang tanan manifestation, selfish ko na karon nga pastor. Wow. Pero ina siya, nagabase na siya, una-una, sa quality, sa characteristics sa katao. That's why may ara siya ginatawag nga, kung pastor ka, may ara siya ginatawag nga, testing in the spirit. Kung inabla flesh ang iya, ginapakita, emotional, sensational, or tutuoy dyan ang encounter sa Ginoo. No, ba't sa ganta man na, kahit makita mo na ang prutas man sa iya nga ginahimo mo sa church. So, amo na nga, kung kaisa, budlay, kag na maging hindi ma-handle sa isa ka pastor, kung mag-operate na ang prophetic, tumuti siyempre, it is futuristic mo. Pero kung knowledgeable ang pastor, kag ang iyang simbahan nag-operate sa fivefold gifts, malipay na siya. Wow. Ang istoryahon niya na, nga, may harakakuan, you have gift in you. So, continue to pray to the Lord nga imo na siya i-train, i-develop. Yeah. Kag inaliwat siya, iyambol mo nga, kunta ka sa aton. Pa-under training ka para nga ma-develop pagid ang imo nga gift. So, amo na siya nga paano mo i-groom, paano kumbaga paano mo nga i-maximize gather ang iyang potential para magamitan sa sarili. Wow. My last question kasi mga pastor. Okay. Let's talk about unity. Tanan nga pastor gusto unity sa body. Pero very present ang doctrinal differences na to. Nga nag-break sa unity. It says here in Ephesians chapter 4 verse 2 to 3. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ako mismo, pastor, I'm doing things for me to be able to be part and to be a channel of that. Kay ara sa heart ko,
ang unity. Pero mo na gani, as I mentioned, doctrinal differences, sa simple lang, pre-trib, mid-trib, post-trib, ini minor doctrine siya. Nga, nagguba sa unity na to. Kung hindi tayo istoryahan tayo sa Duson. Yes. Istoryahan tayo sa Duson ng amuna. Pero isa na siyang nagiging factor nga wala kita nag-unite. We take it personally. Ay, hindi ko to kay pastor. Ano yung pre-trib siya? Ako yung mid-trib. Gabi mo. Hindi na ako ni mag-fellowship sa ila. Doon mo na bala. But at the end, gaguba ang aton nga amo na, ang peace, gakadula tungod sila. How can we overcome this, nga mukon ta ni Abi ang aton nga doctrinal differences? I-respect mo ba ang iya ni pastor? Abi ko na mo na ginapatihan niya. Yes. Kag kung matiyag mo nga sala, ti pangamuyo isa, palanggaon mo siya kay kung sa imo pa matiyag sala, pangamuyo lang siya nga makita niya kamotoran. Anong pastor mo nga hambal mo di nga pwede natin mobra? Wow. Actually, I am reminded when Jesus Christ said to his disciples before he was about to be crucified, he said to his disciples, "People will know that you are my disciple if Amen. you love one with another." Wow. So for me, love unites people's hearts. Kung wala sang gugma, wala gid sang unity. Kag sang pangmangkot mo kagina nga paano tani mabuligan ang mag-unite ang mga denominations or mga pastors or mga churches. Simple lang. For me, I am willing to swallow my pride for the sake of honoring, for the sake of celebrating, and for the sake of encouraging. Wherever I go, I am carrying these 3 principles in my life. That doesn't matter about if you are pre-trib, if you are a millennialist, if you are Calvinist, I don't care. But if you have Jesus Christ in you, and if you are living like Jesus, then I will honor you. And I am here to pray for you and to encourage you. I will not discuss with that. Because for me, I am willing to separate the being from the doing. Ang para sa ako niya, Sir Polia, ang pinapunta sa ako niya, ang tao mo, hindi ang iya ministry, hindi ang iya kadakuon, ang iya scope, ang iya influence, hindi para sa ako niya. Wala na yung matter, ang Ginoo laman na maghambal sa aton sa ulinga, well done, successful, 1 million congregation, Roger, enter into the joy of the Lord. But he said, well done, good and faithful servant. Yeah. Hindi kita mabase sa aton achievement sa kalibutan, kag sang aton kasikat, hindi na ihambal ni Jesus sa aton. Ang ihambal sa aton sa Ginoo ang aton faithfulness sa pag-alagad sa iya, kas pag-atipan sa iya mga katawhan. So actually I've been honestly, I will tell you honestly, for more than 2 decades already, I made fast for the unity here in our city. During our present prayer night, I cry to God and I declare unity. That's in my heart. That there will be one ministerial association in our city. That pastors should be give up their pride and even their, for example, their kumbaga entitlements. Yeah. For the sake of brothers, for the sake of loving each other. Because as long as the unity will not manifest in our city, God cannot manifest His fullness, His glory, His anointing, His healing, and breakthrough in our city. Kami mismo mga pastors, kami ang makahinder sang revival, sang transformation, sang mass salvation sang tao kung kami wala nag-unite. So ang Ginoo hindi siya mag-intervene sang iya gahumnat until nga hindi mag-unite ang mga hearts sa mga shepherds ng Ginoo. That's why amo na yung akong cry. That's my, for 2 decades, it's been my heart's cry, na Lord, I believe the time will come that we will be united as one. Not in a name, but in the name of Jesus. So muna, I declare faceless, nameless church. Wala nga, hindi kinahanglan mo kung anong ngalan sa simbahan o sino kang klase nga tao. Importante nga anak ka sa Diyos, kag servants ka ni Lord. Kag amuna, wherever I go, I will always honor people, pastor, encourage pastor, and also celebrate with that pastor kung ano man ang i-achievement sa iyang ministry. Wow. Kung nagapalangga ka kuno, nagapatawad ka. Yes. The thing is,
within Bacolod City, the body, daw kumbaga pa, nabugbog sarado ang body sa Bacolod City alone. Kung mabugbog ka, kaka-hurt ka. Kung kaka-hurt ka, kung isa doon, hindi ka nakabala magpatawad. Yeah. I'm really happy, Pastor, nga you share your heart about this. And na-mention mo kanina, I'm willing to swallow my pride. Kay actually, dako gini siya nga factor. Kaya ang nagpadagdag kay Lucifer, pride mo. If all pastors will swallow their pride, I know there are some nga hurting pastor until now. There are some nga may mga offense na hurt. I think the question now is, are you still staying on that situation up until today? Or are you willing to swallow your pride for the sake of unity and kingdom? Wow. Pastor, before ta mag-end, message sa imo co-pastor, you share your heart. I want you to talk sa ila. Kung anong gina-impress ni Lord sa imo, subong ano sa heart mo. I'll give you the chance to talk to them. Wow. To those pastors who are listening right now within Bacolod City, it's really an honor and privilege to tell you right now that we New Life Bacolod, we are not just another church. We are here to add what is lacking in the body of Christ. I am here to serve with my co-pastors. I'm willing to dream with them, to dream with you, and even to believe God's gift and vision for your life. That's why we are here to add supply. We are here to encourage you. We are here to join forces when it comes to advancing the kingdom of God. I am here to serve. And time will come that if you will meet one day, and also to come to our church, you're here also, you are welcome in our church. Let's talk together. Let's dream together. Wow. For the benefit of the kingdom of God. Not for my benefit and not for your benefit and your church benefit, but for the glory of our King. And that's why thank you so much also that some of the pastors I've known since 2013 up until now. And I believe that our prayers will not be in vain. You've been telling and proclaiming the gospel and also proclaiming the good news and praying to God that someday our desire will be answered, that we will be united as one ministerial association here in our city. And God bless you and your ministry. Thank you so much, Pastor. Love equals forgiveness. Forgiveness equals unity. Thank you so much, Gil Pastor, sa imong time. We are honored gid nga tagaan mo kabsang time. Salamat kid. You're always welcome, Sir Paul. Thank you, Pastor. Oh, it's an honor to serve.